pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Maraming magaganap kaya diretso na tayo, alas 4:05. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Midweek Wednesday na po ngayon, araw ng Miyerkules sa 17 sa buwan ng Setyembre 2025. Narito mga headlines. Pinoy Gising! Bagyong Mirasol inaasahang magla-landfall sa hilagang bahagi ng Aurora. Ilang lugar sa Luzon nakataas sa signal number 1. Pinoy Gising! Pagbebenta ng 20 pesos na bigas, pinalawig pa ng DA. Pinoy Gising! Pagpapalit ng liderato ng Kamara ngayong araw na itech, umuugong. Pinoy Gising! Ala ko umuurong, namamalikmata ata yung aking mata. Sa ibayong dagat, 13 katao patay, bunsod ng sama ng panahon sa India. Pinoy Gising! Sa sports, 136 na Pilipinong atleta lalahok sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain. Pinoy Gising! Katrabaho mo na mahilig mo ng shishmish tungkol sa'yo? Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na mas magandang opsyon ang paglalakad para magpapayat kumpara sa pagtakbo? Mamaya, bam, let's prove it! Pinoy Gising! Naalala ko pagka naglalakad tsaka nagja-jogging Gmail, nahack daw! Aber, alamin natin mamaya kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mundo ng showbiz, Arnel Pineda, nako, may warrant of arrest sa kasong paglabag sa VAUSI. Pinoy Gising! Ibig sabihin nun violence against women and children. Sa kaugnay pang showbiz news nun, abogado na Arnel Pineda, itinanggi ang warrant of arrest kundi bench warrant lang. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Pinoy Gising! Marami po mangyayari ngayon kaya dire-diretso na tayo. Isang magandang maulang, lalo na sa norte, maulang Wednesday morning Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na naman at sumating lahat ang Pinoy Gising on a Wednesday morning. Dito lamang sa DWIZ News Nationwide at sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. 2 oras na balitaan, kwentuhan at mga updates ang ating pagsasaluhan, lalo na ito na naman, lumalarga na naman ang ating mga balita sa araw na itech. Ako po muna nyo mga kasama, saluhan nyo po ako, pero ang programa hanggang alas 6 na morning. Pero ako muna bala sa inyo, ako po si Daryl Justin. Pinoy Gising! Sa oras natin na 9 minuto na, 9 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, narito na ang gigising ng bubulabog, ng bubulahaw at ng gugulat na detalye ng balita. Pinoy Gising! Napanatili ng bagyong Mirasol ang lakas nito habang tinatahak ang bahagi ng Isabela Aurora batay sa 2 a.m. bulletin ng Pag-asa. Huling namataan ang tropical depression na si Mirasol sa baybayin ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km kada oras, malapit sa gitna, at may pagbugsong aabot naman ng 75 km kada oras. Samantala, itinaas naman ang signal number 1, tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands.
Isabela, Quirino, Hilaga at silangang bahagi po ng Nueva Vizcaya, hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Gayon din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Polillo Islands at hilagang bahagi ng Camarines Norte. Kaugnay nito, inaasahan ng Weather Bureau na magla-landfall ang naturang bagyo sa hilagang bahagi ng Aurora sa susunod na 12 oras. Gising! Sa kaugnay na balita, mayroon na naman po namataang panibagong sama ng panahon o panibagong low pressure area ang Pag-asa. Ayon sa latest data na inilabas nila, huling namataan ito sa layong 1,320 kilometers east of southeastern Luzon. Sa mga oras ho na ito, moderate o may katamtamang tsansa na ang nasabing LPA ay mabuo bilang isang ganap na bagyo. As usual, manatiling nakatutok dito lamang sa DWIZ News at Aliw Channel 23 para sa latest updates kaugnay sa lagay ng panahon. Gising! Speaking of that, alam ko yung next bulletin na tungkol dito kay Bagyong Mirasol ay mamayang alas 5 ng morning, orada. Pag lumabas yun, maririnig agad ang latest updates dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Sa kaugnay na balita, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa bansa. Ngayong araw, bunsod ng inaasahang epekto ng Bagyong Mirasol. Kabilang sa mga lugar na kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang Laguna, Kasiguran at Dilasag sa Aurora at sa Humalig, Lopez at Panatnugan sa Quezon. Wala rin pasok sa Burdeos, Panukulan at Polillo sa Quezon mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Manatiling nakantabay at nakatutok dito lamang sa DWIZ para sa mga updates ukol sa mga lugar na walang sokpa. Gising! 11 minuto na po, 11 minutes makalipas sa alas 4 na magandang Wednesday morning. Latest naman po mula sa Filipino Mirror, plano na rin ng Department of Agriculture na bentahan ng ETNEB 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga bus at taxi drivers sa susunod na buwan. Kasunod ito ng pagpapalawak ng Benteng Bigas Program kung saan inilunsad na rin ang pagbebenta ng murang bigas para sa mga tricycle at jeepney drivers. Kasabay nito, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na sapat ang supply ng bigas ng National Food Authority o NFA para sa mga nasabing programa. Sinabi ni Secretary Laurel na marami pang laman ang mga warehouse ng NFA kaya tuloy-tuloy ang paglalabas nila ng stock at para magkaroon ng mas malaking espasyo para sa mga bibilhing palay. Ayon sa kalihim, target nilang makapagbenta ng 1 toneladang bigas kada araw sa ilalim ng programa at palawakin ito sa 3 tonelada kada araw sa buwan ngayong Setyembre. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin nila ang pagpapalawak ng programa para sa mga guro sa pakikipagtulungan po sa Department of Education. Gising! Sa iba pa natin mga tampok na balita sa oras at araw na ito, target na rin ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos bigas para sa mga pampublikong guro at mga non-teaching personnel. Mas lumalawak, mas gumaganda, mas marami nakakatipid. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., patuloy nilang pinag-aaralan na naturang programa para sa mga guro kasunod ng matagumpay na pagbebenta nito sa mga jeepney at tricycle drivers. Kaugnay nito, naglaan ng pamahalaan ng karagdagang 10 bilyong piso. 10 billion pesos sa 2026 budget upang masuportahan ang mga operasyon nito, partikular ang pagpapanatili at pagpapalawak ng naturang programa sa mga susunod na taon. Gising! Speaking of bigas, eto, produksyon naman ng palay. Inaasahan po ng Philippine Statistics Authority ang mas mataas na ani ng palay sa bansa hanggang September 2025 kumpara noong nakaraang taon po. Ayon po sa PSA, tinatayang aabot sa 3.94 million metric tons ang produksyon ng palay ngayong quarter na mas mataas po ng 18.4% kumpara sa aktual na ani noong nakaraang taon 2024 na 3.33 million metric tons o metriko tonelada. Tumaas din ng 19.1% ang tinatayang harvest area kumpara noong nakaraang taon. Samantala sa 1.69 million hektarya na standing palay noong August 1, 57.2% ang nasa vegetative stage, 26.9% nasa reproductive at 15.9% naman ang nasa maturing stage. Gising! Gising!
Masarap pala talaga uminom ng tubig sa umaga. Sa oras po natin na 14 na minuto, 14 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, posibleng, eto na nga, yung, ito ay bago ko matulog, parang naging usapin nito. Mula sa usaping bigas, usaping palay, at usaping bagyong Mirasol, usaping politika, na naman po tayo. Posibleng maganap ngayong araw. Posible ha? Ang keyword po dito, posible. Posibleng maganap ngayong araw sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara ang pagpapalit ng liderato nito. Kasunod ito ng umuugong na balitang papalit bilang House Speaker si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D dahil sa nakatakdang paghahain ng leave of absence ng kasalukuyang Speaker of the House na si Ferdinand Martin Romualdez. Nabatid na maagang natapos ang sesyon kahapon sa mababang kapulungan ng Kongreso at agad nagtungo sa Malacanang si Speaker Romualdez kasama si House Majority Leader Sandro Marcos, ngunit walang malinaw na dahilan ng pagpunta ng leader ng Kamara. Una nang lumutang ang mga pangalan ni Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, Cebu 5th District Representative Duke Frasco, Navotas Representative Toby Tiangco at Bacolod Representative Alfredo Albi Benitez para sa nasabing posisyon. Gising! Kinumpirma naman ni Bacolod City Representative Albi Benitez na umuugong na ang mga panawagang magpalit na ng liderato sa Kamara. Sa gitna ito ng kontrobersiyang bumabalot sa flood control projects na iniuugnay sa ilang mambabatas dahilan upang lalong mawalan ng tiwala ang publiko sa mababang kapulungan. Ayon kay Congressman Benitez, ang nasabing issue ay nag-udyok kay Navotas Representative Toby Tiangco na ipresenta sa Senado ang kanyang mga nakalap na impormasyon. Ito yung parang hindi ata kasi siya pinagbibigyan na magsalita sa mga hearings na ginagawa dyan sa mismong bakuran niya. I mean, sa mismong kung saan siya nabibelong na bakuran, which is sa Kamara de Representante. Bagamat, inendorso siya ni Tiangco na maging bagong House Speaker, nilinaw ng kongresista mula Bacolod na the good gentleman from Bacolod na desisyon pa rin ng mayorya ng mga kapwa mambabatas sa masusunod kung sino ang gusto nilang mamuno. Ipinunto ni Benitez na kailangan ng Kamara ng leader na maglilinis sa institusyon, may integridad at kredibilidad na panagutin sa batas sa mga sangkot sa kontrobersya at mabawi ang anumang halaga ng pondong para sana sa bayan. Aminado ang Ilonggo Solon na batid ng kanyang mga kapwa kongresista ang sitwasyon pero mas piniling manahimik sa iba't ibang kadahilanan. Gising! 17 minuto na po, 17 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang Wednesday morning. Naniniwala naman po si Navotas Representative Toby Tiangco na ang pinaka-importanteng numero para mapalitan ang liderato ng Kamara ay nasa Malacanang. Kasunod ito ng mga ulat na maghahain ng leave of absence si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at magkakaroon ng balasahan sa liderato ng Kamara. Sinabi ng kongresista na hindi magandang tignan ang pagliban sa trabaho ng leader ng Kamara. Anya, hindi katanggap-tanggap sa publiko ang gagawing hakbang ni Speaker Romualdez. Kasabay nito, binigyang diin ni Representative Tiangco na dapat ding palitan ang mga miyembro ng House Deputy Speakers at Chairman ng Sensitive Committees kung magkakaroon ng pagpapalit sa liderato ng Kamara. Samantala, hindi naman pinangalanan ng Kongreso kung sino ang papalit sa may iwang posisyon ni House Speaker Romualdez. Bukod pa rito, kailangan din anyang pagbotohan sa Kamara kung sino ang ipapalit sa may iwang posisyon ng kasalukuyang House Speaker o magkakaroon na lang, tingnan natin, interesting, magkakaroon na lang daw ng draw lots. Gising! Take note ang keyword sa mangyayari sa House of Representatives ngayong araw ay posible. Yun ang keyword na dapat tandaan ng ating mga kababayan at ng Facebook page na FTTM. Posible. Okay? Hindi pa binibigyan ng kumpirmasyon to kasi malalaman pa lang lahat ito kapag nagsimula ang sesyon ng Kamara mamaya. Anong oras ba nagsisimula? Kasi ang Senado, I think it's 3 o'clock. I don't know kung ang Kamara, kung anong oras sila nag-vote. Titignan ko na lang mamaya para yan ang aantabayanan ng sambayan ng Pilipino. Tuloy ang mga balita. Gising! Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat maimbestigahan si House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa sinasabing kinalaman nito sa maanumalyang flood control projects. Tugon ito ng Vice Presidente sa tanong kung batid na niya ang panawagan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa issue ng umano'y palpak na flood control projects. Nabatid na ayon kay Representative Barzaga, dapat isama sa investigasyon kaugnay sa mga proyekto sina House Speaker Romualdez at dating House Appropriations Chairman Zaldico.
Ay kay VP Sara, nakita naman anya ng mga mambabatas ang budget mula noong 2023 hanggang 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez. Naniniwala ang Vice Presidente na posibleng magkaroon na naman ng agawan sa budget para sa taong 2026. Pinoy Gising! Ipinag-utos naman po ng Court of Appeals ang pag-freeze. Ito, parang ano ba to? Too late the hero? Kasi ngayon pa lang ata pinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa 135 bank accounts, 135 na bank accounts at 27 at 27 insurance policies ng mga individual at kumpanyang konektado sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Ayon kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Matthew David, ang kautusan na inilabas kahapon matapos formal na isumite ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nasabing panawagan. Kaugnay nito, isiniwalat naman ang kalihim na bahagi ng naturang freeze order ang nasa 26 na kawani ng DPWH at kontratista na parehong pangalan ng isinumite ng ahensya sa Office of the Ombudsman na nahaharap sa kasong graft complaints. Kabilang na rito sila dating Public Works and Highways Assistant Regional Director Henry Alcantara, dating OIC Assistant District Engineer JP Mendoza at maging si Ernesto Galang ng Planning and Design Section. Kahit naman ata i-freeze mo ito kung cash naman di ba? Gusto yung mga bolt? Bolt tuloy, parang bolt na vault, ayan ha. VAULT, vault. Kung uso ang cash vault sa kanila, ganun din, may pera pa rin sila. Kasama rin, kasama rin sa naturang listahan ng mag-asawang kontratista na sina Cesara, Sara Diskaya at Pacifico Curly Diskaya. Gayon din si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Pinoy Gising! Ay nako, Pilipinas, ano na nga ba talaga ang nangyayari sa atin? Sa oras po natin na 21 minuto na 21 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang Thursday. Thursday tuloy. Tiga mo, ako ang utak ko gusto ko nang magpahinga. Sa 4:21 po na magandang Wednesday morning, September 17 po ulit ngayon ha. Paring Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Patuloy na paggamit ng e-wallet sa online gambling, sinita ni Senator Risa Hontiveros. Actually, nakita ko tong post na to and I wonder what happened. Is it just a publicity stunt? Or baka mamaya pagpindot mo, error ang lalabas, pero ang fault doon, hindi na ata sa e-wallet, kundi doon sa mga app developers. Alamin natin kung ano bang sinabi ni ating Senator Risa Hontiveros sa report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kinwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang patuloy na paggamit ng e-wallet sa pagdideposito at pag-withdraw ng pera sa loob ng online gambling platforms. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, ipinakita ni Hontiveros sa PowerPoint presentation na pwedeng gamitin ang e-wallet app kahit hanggang 500,000 pesos na transaction sa online gambling platforms. Tanong ng senador ay kung hindi ba ito itinuturing ng e-wallet na problema at kung hindi ba sila pwedeng magtakda ng limit sa sugal gaya sa bank transfer na hanggang 50,000 pesos kada araw. Paliwanag ni Attorney Gilbert Escoto, head ng legal office ng GCash, hindi naman sa kanilang platform ginagawa ang sugal at nagagamit naman ang GCash sa license online gambling sites dahil lihitimong merchants na nasa ilalim ng regulations ng gobyerno. Ay naman kay Paymaya Corporate Affairs Head Otof Rada, payment platform sila at ang kanilang pinoproseso ay daan-daang libong transaction sa mga merchants na legal at otorisado ng regulators ng gobyerno. Kapwa naman tiniyak ng GCash at Paymaya na agad silang susunod kapag magkakaroon ng panibagong regulasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas at kapag magkakaroon ng mga bagong batas. Kinwestiyon din ni Hontiveros ang pagpapuba ng PAGCOR sa licensing fee para sa online gambling platforms na dating 50% ng gross gaming revenue, ngayon ay 30% na lang. Ayon kay PAGCOR Assistant Vice President Jessa Maris Hernandez, dahil ibinaba nila ang licensing fee, umakyat na sa 40% ang online gambling operators ang nag-register mula sa 5% lamang noong 2021. Ito as Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ngayon naman, personalidad sa Immigration Bulletin Order maaari pa ring lumabas ng bansa. Aba, kung sino itech, alamin sa Reporter Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Aminado ang Bureau of Immigration na ang lookout bulletin order na pinapalabas at ng Department of Justice at ng Bureau of Immigration ay hindi maaring pigilan ang sinumang individual na nakalagay dito. Dahil sa tanging husgado lamang o ang korte lamang ang pwedeng magpalabas ng hold departure order. Ang tanging magagawa ng lookout bulletin order ay i-report ng immigration sa Department of Justice na lumabas ng bansa ang sinumang individual na nasa immigration lookout bulletin order. Sangayon sa ating batas, ang isang individual ay malayang makakalabas pa rin ng bansa sa kabila ng ito ay nasa lookout bulletin order. Subalit maaring tutukan ng mga otoridad kung saang bansa ito pupunta para sa follow-up o sa pagmomonitor kaugnay ng kinasasangkutan nitong kaso. Ang Bureau of Immigration ay sumusunod lamang sa hold departure order kung ito ay ipapalabas ng kaukulang korte. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama, sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Ngayon, mas maigpit na regulasyon laban sa abusadong online lending. Online lending! Iginiit! Nagbabalik Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon laban sa mapagsamantalang online lending company. Ito mong kahit panawagan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Giit ni Zubiri dahil wala pang batas na nagtatakda ng limitasyon sa interest rates ng mga naturang lending app. Milyong-milyong Pilipino ang nalalagay sa panganib ng sobra-sobrang interes at harassment. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, itinanong ni Zubiri kung bakit ang Securities and Exchange Commission o SEC ang nangangasiwa sa mga digital lender at hindi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na kilala sa mas striktong financial supervision. Ayon kay Zubiri, nakakabahala na sa kawalan ng kapa, pwedeng umabot sa 20% kada linggo ang singil ng ilang online lenders. Kinumpirma naman ng Secretary na totoo ito dahil suspendido na ang usury law at wala pang kapalit na regulasyon para pigilan ang sobrang interes. Maring tinutulan nito ni Zubiri na inihalintulad ang mga abusive practices sa mga mafia at yakuza. Anya, madalas nalulugi ang mga minimum wage earners na hindi naintindihan ang fine, print, kontrata at higit pang ipinahiya sa publiko kapag hindi nakakabayad. Binigyan din na Senador ng 2024 Supreme Court ruling na nagsasabing labis na 3% interest, kaya lalo na dapat bantayan ang online lending apps. Bilang solusyon, minungkahi ni Senator Zubiri na ilipat sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang regulasyon sa mga digital lender dahil mas mahusay at mas mabilis umano sila na kumilos kumpara sa SEC. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Maraming salamat sa ating mga IZ Patrol reporters. Marami pa tayong mga report buhat sa labas ng himpilan na tatangkabin sa kabuuan ng ating broadcast. Pero ngayon, oras na para magkape, magtsokolate, mag-almusal. Pero wag kayong pumetics kasi bukod sa mga nabanggit ko na lugar para sa mga bagets, yung iba ay may pasok po today. Sa oras po na alas 4:28 ng morning, dyan lang po kayo, magbabalik ang Pinoy Gising! Tayo po ay nagbabalik sa Pinoy Gising dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Mayroon na pong 32 minuto, 32 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang Wednesday morning. Sana lahat ng mga kababayan natin na bumabangon na ngayon, nakatulog kayo na maayos, matiwasay. At sana ay masarap ang mga kinain ninyong pagkain ng mga nagdaang araw. Dahil kung hindi, kami ang bahala sa inyo. Kuha man tayo ng report mula sa Metro Patrol.
Metro Patrol reports. Nag-ikot ang aming palengke Queen at Yusek sa Sakang Daang Market sa Caloocan at Malabon Central Market. Para sa price monitoring at ating ulam tips, ang Yusek naming hindi magre-resign at walang anomalya. Ang aming palengke Queen sa DWIZ, Mama Beth Samson, good morning! Yes, good morning, Daryl. Maraming salamat. Dito sa palengke ay makapipili ka ng bigas mula 32 pesos hanggang 60 pesos pataas. Yung 70 yan yung brown rice. Sa baboy naman, nag-start tayo sa 370 pesos ang kilo ng laman kasi matpigi. Samantalang ang liempo, 390. 350 pesos naman ang kilo ng buto-buto at ang manok, 210 to 220. Ang baka, 450. Sa isda, mataas pa rin ang kilo ng bangos mula sa 280 hanggang 320 pesos. Tilapia, nananatiling 150 kada kilo. Ang salmon belly, 360. Espada, 340. Maya-maya yung laman, 400. Ang ulo ng maya-maya, 280. Tahong, 120 hanggang 150. Puset, 380. Ang hipon, simula sa 380 hanggang 650 pesos kada kilo, depende sa laki. Ang ganunggong mula 300 hanggang 320. Dalagang bukid, 400. Sapsap, pampangat, 380. Samantalang sa gulay naman, 500 pa rin ang kilo ng siling labuyo. Ampalaya, 120. Bawang at sibuyas, 150. Yung puti, 120. Baguio beans, 130. Bell pepper, 450. 280 ang kilo ng carrots. Ang kalabasa, 85. Kalamansi, 75 pesos. Ang sayote, 50 pesos na lang. Kamatis, 100 pesos. Ang luya, 200. Patatas, 100 piso. Pechay Baguio, 75. Samantalang ang pechay Tagalog ay 100 pesos kada kilo. 85 pesos na lang ang kilo ng repolyo. Siling verde, 120 na lang. Ang talong, sumirit ulit sa 100 pesos kada kilo. Samantalang ang upo, 50 pesos. At ang kinchay na pinanggigisan natin sa pansit at ipapang ulam, 1,500 kada kilo. Okay? Sa ating ulam tips, ayan, prepare nyo na to. Sinigang sa buto-buto, nilagang baboy, fried chicken ni Daryl, Daryl's fried chicken, kaldereta, afritada, tinola. Pwede kayo magata ng gulay, haloan nyo ng dilis. Ampalaya-kon hipon or ampalaya-kon itlog, ampalaya-kon karne. Chop soy, pakbet, sinigang sa miso, yung ulo ng isda. Pwede kayo magpaksiw, kinalaman si ang isda or pangat na sapsap. Yan. Para sa ating ulam tips sa Pinoy Gising, Metro Patrol, Palengke Queen Beth Thompson ng DWIZ. Nagbabalita tayo ng tama. At syempre, nagbabudget tayo ng tama, di ba, Daryl? Pinoy Gising. Ito sasagot. Oo, Mama Beth! Siya sasagot. Uy, liwanag ko ngayon eh. You're Nakakaitim wearing pala yung white. puti. Ha? Nakakaitim pala yung puti sa TV. Depende ata sa ilaw din. Pero, Hindi, ganun pa din. Parang itim ko today. ako, kailan ba ako nagput? Mandi at ako nakaganyan, di ba? Hindi, Para naman maganda ako. ilaw dyan. Yun nga, kasi yung size ng ilaw dito at yung size ng ilaw sa harapan magkaiba. Di ba? Tingnan mo parang nakukuha nito. Hindi, at saka, ang cute ng mata ni Larmaine na ganun sabi niya. Parang nasisilaw sa araw. Parang, oo. Ganun. Good morning, Talaga partner. pag, ano ba ngayon? It's Wednesday! Yeah. 17. Oh, Alam ay, ba birthday dito? ba ng kapatid ko today? Sana di papata, diba? Ang dami nagba-birthday pag September, no? True. Mm-mm. Eh, di ba ghost month ngayon? Part na yan, hanggang 23 ghost month. Ang alam ko nga, since time in memory, time in Wala memory. naman, di ba? Huwag sa wala. Parang mga 3. Nalaman ko lang ang ghost month, mga years. Wala Alam mo, bang kanino timing? ko nalaman ng Ghost Month? Kay Sir Bragi, nung nag-birthday nung isang araw. Oo. Talaga ba? Oo, di ba 15, nag-birthday siya? Oo. Nung first stay ko sa home, nanggaling na po ako dati dito. Oo. Around 2016, 2017, nagkikwento siya na about the Ghost Month. Sabi ko, may ganun pala. Yeah. Recent ko lang na naman. Ayun, ako nung mga ganung Because of my, time. At ang alam ko nga, partner, kaya one time parang off-air, pinag-uusapan namin yun. Ang sabi ko, ang alam ko, the Ghost Month is the entire month of August. Oh, no, hindi. Kasi Week kadalasan siya. din, di ba yung iba? Pero before, yes. Usually August. Tapos, kadalasan daw, yung mga kumpanya, tina-timing nila ang budget season nila, budget month, August pa. Yes. Kaya nagkakaproblema daw ibang mga kumpanya pag nagba-budget yung season. wala daw income Oo. ng ghost month kasi Mm. bawal maglabas ng pera. Exactly. Pero, Kasi ano ba, kukunin ba ng ghost yung... Ang
uso ngayong ghost month ay yung mga ghost flood projects. control projects. O, sa kaliwat ka ng anomalya. Nakakaloka. Naka-team pala ang mga proyekto ng gobyerno. Kayo delete nyo kami sinasabihan, Oo nga. ha? Itinaon pala sa ghost month. Wala kayong memo na inilalabas, ha? Yung pala yung ghost month, ghost projects. Ayun. Ang aga naman. Di ba dapat October pa yung ghost? Ang aga Pero sa niyo Pinoy, naman ano yun, di ba? October 31. Ang Halloween. Ng Yeah. Oo, October 31. Halloween yan. Yeah, Tapos October 31. November 1 yung All Souls. Saints. Saints. Saints muna. Ayun, Souls hindi na ang confusion two. kasi ng ibang tao eh. Saints ang Ang auno, one, di ba? souls ang ados. Ados, so. Ayun. Kaya nga po sinasabi ng mga nasa simbahan na ang talagang araw ng pagbisita dapat Two. technically is 2, not 1. Kami, since in memorial, 2 kami talaga. Pero sa amin nasanay kami na 1. Nang 1. Pero it's okay lang din kasi you're lifting maganda rin ma-divide kasi yung 1 sobrang jam-pack. crowded. Jam-pack. Lalo na sa Eternal Gardens. Yes. Doon kami. Oo, lalo na sa Eternal Sa Gardens. bansa. Sobrang daming tao. Sir Joey, tagal na kita hindi nakakausap. Dati na-interview ko Sir Good Joey morning, dito. Eternal Gardens family. Good morning. Good morning, See you fam. soon. Sino bang may hawak sa mga anak ni Sila Boss Sir- Jack? Si Ma'am Danica, di ba? I think, yeah. Si oo. Ma'am Danica. Hi, Ma'am Danica. Good morning. Good morning. Kay Ah. Jerome, good morning. Jerome, Peram Drone. JIU. Peram Drone para sa BMC. Para na dadalhin sa... Ay, hindi, home pala yun. Sorry, sa anniversary ng home pala. Pati dito talaga ako nang hiram eh, no? Tapos naman mag-message si boss, huwag kayo manghiram on air. Kayo magmanda po Hi, again. Happy morning. Wednesday. Happy Wednesday. Sana happy talaga kayo lahat. Oo, midweek na. Tsagain nyo na. Mid-month na din, malapit ng 13th month pay. Huwag kayong Actually, kapit lang nakalagpas na nga tayo sa mid-month. Diba? It's 17 na. Oh. true. Konting kembot na lang. Magugulat kayo. Ayun nga, yung mga ghost flood control project, madadagdagan na ng ghost stories. Yun lang. Ang Oo. kailangan, so ang matatawag, kung may ghost flood control projects pala ngayong partner, ang tawag mo pala sa ICI, Ghostbuster. Diba? Oo, pwede. Yun ang tawag mo sa ICI kasi yan ang susolve nila, yung mga ghost flood control project. So sila po ang Ghostbuster. Tama. Ayan. Anyway, magandang umaga. Ronda naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Top 5 most wanted persons sa Ilocos Sur na aresto na. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Naaresto ng Police Regional Office 1 sa pamuno ni Police Brigadier General Pindo Arias, Regional Director ang top 5 most wanted person sa probinsya ng Ilocos Sur sa sinasagawang operasyon sa barangay Poblasyon, Galimuyod, Ilocos Sur. Dinakip ng Galimuyod na Municipal Police Station ang isang 72 anyos na lalaki, residente ng Galimuyod, Ilocos Sur, sa bisa ng warrant of arrest sa 2 bilang ng rape na walang inukubedang piyansa at sexual assault na may inukubedang piyansa na nagkakaligito ng 120,000 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Galimuyod Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat sa sumpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Samantala, tawag pa tayo ng isang ronda, probinsya. Isang 5th class municipality sa Laguna nangunguna sa peace and order dahil sa dami ng CCTV sa lahat ng kalye sa daan. Ang tanong ko dyan, Kuyang Arman Cambe, kung ang CCTV ay yung physical na closed-circuit television camera o Movie. mga marites. Oh, yeah. Yun lang yan eh. Yung nagsasalita ba yung CCTV? Yung CCTV ba na yan ay yung nakikita sa video lamang, Kuyang Arman? O Marami yung kami yan dito. CCTV Kung na may bibig? Kung yung naglalakad, yung kumakausap. Oo. Marami kami yan dito. Yung pumupunta sa tindahan, ayun, may ganun ba diyan? Diba CCTV yan? Alamin natin mula kay Kuya Arman Cambe. Good morning, Kuya Arman. Good morning, Kuya Daryl and Ate Maine. Ito ay talagang closed-circuit TV camera. Yun ang maganda doon. Yan. Ito ay pinupuri at hinahanga ng libu-libong residente ng Pangil, Laguna ang local government unit ng kanilang bayan dahil sa zero crime rate sa loob ng 6 na buwan. Ang dahilan ayon kay Police Major Earl Rodeni Jangalay, ang hepe ng kapulisan ay dahil sa close coordination ng mga mamamayan, police visibility at ang paglalagay na may sa 300 CCTV. May sa 300 to
sa lahat ng panulukan ng kalye, plaza at maging sa highway na nabanggit na bayan. Ang natura mga CCTV ay 24/7 na minomonitor ng mga empleyado sa bagong kagagawang command center ng lokal na pamahalaan. Bagamat nagkaroon ng napakaraming proyekto ang nasabing bayan, ang Pangil Laguna ay nasa 5th class municipality sa ikapat na distrito ng Laguna na nasa ilalim ng pamamahala ni Mayor Gerald Aritao. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Pina may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Salamat sa pag-confirm na literal na CCTV yon, Kuya Arman. At least nalinawan kami. Ngayon naman mula Calabarzon, punta tayo ng Naga. 21-kilometer fun bike. Itinampok sa ika-21 anibersaryo ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. So pagka sumali ka dito, Pakder, sasaya ka. Fun bike eh. Oo nga, fun bike. Oo, Bakit? Meron bang sad bike? Parang fun run lang yan, di ba? Oo, ba't meron ba sad sad run? Walang sad run, di ba? O ang masayang balita, hatid ni Kuyang Melvin Machado. Sama-samang pumidal ang mga sundalo mula sa 9th Infantry Division Philippine Army sa isinagawang 21-kilometer fun bike bilang bahagi ng ika-21 anibersaryo ng 9th Infantry Division. Mula sa kampo nito, binaybay ng mga sumali ang rota mula Barangay Cariroyan, Barangay Palestina, Barangay Kadlan at pabalik sa 9th Infantry Headquarters. Ayon kay Major General Aldwin Almase, Division Commander ng 9th Infantry Division Philippine Army, ang naturang aktibidad ay pagpapakita ng pagiging malakas, disiplinado at pagkakaisa ng mga sundalo na umano'y mga katangiang dapat papurihan. Samantala, nitong nakarang araw ay isinagawa naman ng mga sundalo ng 9th Infantry Division Philippine Army ang Foot March. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, tawag pa tayo ng isang ronda probinsya. Mag-live-in na partner ang pinagbabaril, isa patay, isa sugatan sa dinalupihan dyan sa may Bataan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Jun Bringola. Isa ang napatay habang sugatan naman ang isa pa makaraang pagbabarili ng dalawang mga hindi nakikilalang lalaki na pawag mga nakasuot ng bonet ang mag-live-in partner. Naganap ang pamaril sa Barangay San Simon sa Dinalupihan, Bataan. Batay sa report ng Dinalupihan PNP kay Colonel Marte Salvador, Bataan PNP Provincial Director, kinilala ang namatay na biktima na si alias John Christopher, 29 years old, habang sugatan naman ang kanyang live-in partner na si alias Winsil, 27 years old, at pawang nakatira sa Barangay Pagalanggang sa Dinalupihan. Namatay noon din si John Christopher habang ginagamot naman si Winsil sa pinakamalapit na ospital sa bayang ito. Tumakas sa mga suspect sa hindi malamang lugar, makaraan ang naturang pamaril. Sa ngayon, patuloy pa inaalam ng pulisya ang motibo ng pamamaslang at kung sino yung mga saladin. June Bringula para sa Impilang Methodolog DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ay, isa pang ronda probinsya. Top 10 regional drug suspects sa La Union, arestado sa drug buy bust operation. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald. Going on. Matagumpay na naresto ng mga operatiba ang pulisya at PIDEA ang top 10 regional drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santiago Norte, Caba, La Union. Kinilala ang suspect na isang 41 anyos na lalaki, isang vendor na kinaguriang high-value individual sa illegal drug trade at presidente ng nasabing barangay. Sa operasyon sa panguno ng Caba Police Station, kasama ang iba't ibang police unit at PIDEA, ang dalawang maliit na sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinilang shabu na humigit kumulang 1 gramo ang bigat na may karaniwang presyo ng druga na 6,800 pesos. Na-recover din sa mga otoridad ang dalawang maliit na sachet na naglalaman din ng mga residue ng shabu kasama ang ilang bagay na hindi droga
ginatid ng ang suspect sa Caba District Hospital para sa medical o dinala ang suspect sa Caba District Hospital para sa medical na pagsusuri at pagkatapos ay sa Caba Police Station para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa ating mga reporters sa labas ng himpilan. Sa oras po natin. Oy, bago tayo lumabas sige. ng himpilan, balik tayo sa bahay, sa house, no? Akala ko sa home. Iba pala home. Kagabi, Ayan. Ano na nga ba? May mga video na nag-iimpake. Ay, may nag-iimpake? Oo. Inalis ang nameplate. Ay! Binibit-bit palabas. Ay! So, Alaka. ngayon daw ay D-Day. D-Day nila ngayon. Kasi di ba nag-start ang plenary session, nung inopen, close ka agad. Ano yung D-Day? Kapon. Ibig ko sabihin sa D-Day, Ano? D-Y. D-Day, oo nga. Oo. Kasi yun yung napapabalita si Ngayon daw Representative yun. D. Oo. At saka di ba ang nangyari nga kahapon, Kahapon. partner? Session is now open. Biglang wala pa daw ilang minuto. 30 minutes? Session is suspended. Hindi, parang pagka-open niya daw. Parang Ay, inopen talaga lang for ba? the sake of opening lang the session eh. Para lang siguro attendance check ganun. Kasi di ba doon nagaganap yun? No? Maybe may their numbers na talaga. No? Ah, Kasi ang sabi ng mga, ano man tawag yun ni Boss Denny sa inyong taga-Bulong. Yung kanyang Alamang Girls. Yung Alamang Girls. Na nasa Ayala Alamang. Di pwede ba sa akin na lang yung Alamang Boys? Ayan, pwede, oo. Kasi girls yun sa inyo sa Oo. umaga. Sa'yo pare, dapat, di ba? Oo, ayan. Sa aking mga utol na lang. Ayan. Sa amin ng utol. Utol ni Larms. Kagabi. Alalarms, utol ni Alalarms. Ayan, okay utol na. yung mga utol ko. Sabi ng mga utol mo. ay pumunta ng Malacanang. Oo nga. May blessing. May blessing na yung move. Kailangan kasi ang sinabi lang dito kanina, partner, hindi daw alam ang dahilan ba't pumunta na Malacanang. Yan sabi dito kanina, ha? Nabasa ko kanina, hindi pa daw alam. Ang sabi ng mga utol mo, may blessing na. binasbasan na pala. Kailangan mo ng God bless you, umexit, ganun. ganyan. Kasi alam mo, hindi titigil yun. Sa aking point of view lang, Yeah. hindi yan titigil. Lalo na may isa pang congressman na nag-iingay. Oo. Makulit yung batang yun, Nag-rap na. Patugtugan mo nga ako Meow, mamaya meow, paano meow. niya Meow, naupuhan. meow, Joke meow. lang. Ang kulit no? Kayo po na nakaupo. Sir, kasama ka sa nakaupo. Oo nga. Actually, part siya ng mga isa daw siya sa Nepo no? Kasi they know the father. Tagapagmana. Lumalabas nga yung picture sa kalendaryo ng father dati with the family. Ba uso yun sa mga LGU, yung pagkayong pamilya sinasama. Lalo na pag Pasko. Pero ayun may mga pag-pull out na ng mga nameplate kagabi at mukhang ang sabi ng mga utol ay may blessing ng umexit. Ano oras ba nagsistart ang session ng Kamara? Kasi Senate is 3 o'clock 3 o'clock, yeah. It's the same din. Ay, hindi ko alam sa Congress. Kung sa House. Sa Senate kasi 3 o'clock. Kaya alam natin, nung time na umuugong na nga yung pag-upo, actually, hours before, na-confirm. Pagpatak ng 3 o'clock, marami nanood na streaming ng Senate para makita yung not really dismiss, pero yung pagbaba sa pwesto ni dating SP Cheese, tas iniupo nga si ngayong SP Tito Sen. O siya, anyway, sa oras natin na alas 4:51 abangan ng D-Day mamaya. Abangan ng D-Day. Okay? Hindi lang yan isang letra, dalawa. 4:51 na po ng morning, NBI at Showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Gising! Sa atin pong NBI, katrabaho mo na mahilig buwan ng sismiz tungkol sa'yo. Cannot be po iyan. Alamin ang magiging parusa sa kanyang rights. Ngayon mo Araw-araw niya ginagawa. Binubuking nga. Uy! Buti na lang wala. Huwag mo ilalabas, JM, ha? Nakikita mo yan. Araw-araw niya ginagawa yan. Ito. He, she who should not be named. Ayan. Anton. Ito ba, NBI? Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito.
katrabaho na mahilig gumawa ng chismis tungkol sa'yo? Anton yan. Bawal ito. Sa opisina, hindi lamang trabaho ang umiikot, kundi pati rin ang kwento. May mga kwentong totoo, ngunit kadalasan ay gawa-gawa lamang ito ng iyong katrabaho. Paano naman kung isa ka sa pinagdiskitahan at kung ano-anong isyong tungkol sa'yo ang ipinapakalat kahit na wala namang katotohanan? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Kung ang ipinapakalat na chismis tungkol sa'yo ay nakasisira na sa iyong reputasyon at tila sinasadya na ito, maaari kang maghain ng kasong oral defamation o slander kahit na totoo pa ang chismis. Pero kung ito ay naglalayong ipahiya ang isang individual, maikukonsidera itong defamation. Bukod pa rito, kung ang chismis na ikinakalat sa opisina ay nakakaperwisyo o nakakaapekto na sa mental health ng isang empleyado, maaaring magsampa ng kasong unjust vexation, isang criminal offense sa ilalim ng Revised Penal Code. Bagaman wala pang konkretong batas para sa pagkakalat ng chismis sa trabaho, kinakailangan munang gumawa ng mga kumpanya ng reporting mechanism at magpataw ng disciplinary action sa mga empleyadong mapatutunayang nagkasala. Hindi man kataasan ang sweldo, panatilihin pa rin ang magandang relasyon sa katrabaho. Huwag magpakalat ng fake news para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! O, yan ha. O, partner, alam mo na ang rights dun sa NBI. Yan. Diba? Alam mo na yung mangyayari sa'yo. Nananawagan ako. Yan. Manawagan ka ngayon, Sa partner. gumagawa ng chismis sa opisina. Itago natin sa pangalang. Anton na walang apelido. Dapat sinabi mo walang apelido. Yun yung pangalan. Anyway, Ito na, tatawagin na natin. yung ano. Yung napaka-credible. Oo naman. Walang chismis. Pinagpipitagan. Ayan. Basta yun. Mali na naman Yun. tayo. Mali na Sa naman ating tayo. showbiz, Arnel Pineda may warrant of arrest sa kasong paglabag sa vowsy at abogado niya. Itinanggi naman yung warrant of arrest, kundi breach. Bench daw. Oo. Bakit bench? Di ba breach? Hindi ko alam. Bench. Ano yung sa upuan ina sinerve? Hindi, yung brand daw. Bench. Baka mag-sponsor sa atin ng t-shirt. Yan. Yan. Hold up na naman. Bench. Baha naman. Bench. Hold up na naman po. Anyway, tawagin na natin si Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na nga, si Arnel Pineda ang may warrant of arrest. Sahing mula ko, ha? Oo. At saka yung chismis ko naman dito sa opisina, gusto-gusto din naman nila. Gaya nung buko vendor ni Jen. Diba? Si Bambam na nasa motel lagi. Oo. Malalabas lamang lagi ng motel. At si Pam na mahal ng asawa niya. Ay, mga chismis na yan, di ba? Ay, hindi pala chismis. Totoo yung sa'yo. Ang alin? Mahal daw siya ng asawa niya kahit wala pang singsing. Sino sabi? Ayan, si Pam. Oo. Si Pam? Oo. Tigilan ako, ha? Nakasawa mo, yung asawa mo, minsan nasa bahay ko. Ay! Nako, mag-usap kayong dalawa nito, ha? Mukhang may bagay. Anyways, ay balitan showbiz na ko, naglalabas na nga ng warrant of arrest. Itong Quezon City Regional Trial Court sa Branch 99. Kaugnay po naman sa di umano ay paglabag nito si Arnel Pineda ng Anti-Violence against Children and their against Women and their Children Act. Ayun. Against Children and their Children Act. Basi. Ang dami anak. Ayan. Anyway, ang nasabing kaso ay matapos nga po sa di umano ay paglabag nga nitong si Arnel sa nasabing kautusan na dahil sa hindi pagdalo nitong si Arnel Pineda ng mga hearing na ipinatawag ng korte. Ayon sa korte, nagsampa ng kaso itong misis nitong si Arnel kasi estranged sa wife pa rin eh. So wife pa rin, no? Yeah. Oo, sa nakahiwalayan o hiniwalayan o nakahiwalayan, ganun 'yun, ano? Na misis nitong si Arnel dahil sa di umano ay paiging pagmumura nito lagi. Ayan. Manipulative. At yung coercive manner, ayan, na
Ang ibig sabihin ng coercive manner ay paki-google nyo po. Ayun na ba? Bahala kayo dyan. Hindi pa ulit-ulit ang ginagawa sa kanya ng pananakit. Yan, ang pagmumura, yun daw po yun. Oo. Ngayon, ayon dito sa sa korte, may nakatakdang piyansa naman ang singer na 72,000 pesos. Hindi raw kasi makita, hindi malaman kung saan nagtatago itong si Arnel. Hindi naman nagtatago siguro, no? Kung saan yung kanyang whereabouts. Ayan. Ano sa Tagalog ang whereabouts? Yung kanyang... Hindi. Kung nasaan siya na lang. Kung nasaan yung kanyang lugar. Masabi parang kinalulugaran ata yun. Kinalulugaran. Kung nasaan siya. Kinaroroonan, ganun din. Correct, kinaroroonan. Kaya naglabas na po ng warrant of arrest. Ito po namang Quezon City Branch 99 ng RTC. But anyway, sa isa pang balita mga kaibigan, itinanggi naman itong abogado nitong si Arnel Pineda na warrant of arrest ang inilabas ng Quezon City RTC. Kung hindi bench warrant lamang, magkaiba raw po yung warrant of arrest at ang bench warrant. Ang bench warrant daw po, ito po yung nag-failed ka na dumalo sa mga hearing. Kung kaya't kinakailangan kang padalhan ng bench warrant para sa susunod, kailangan mo nang dumalo. Ayan. Ang warrant of arrest daw po ay meron po nakitang probable cause para mag-issue na po ng warrant of arrest. Ibig sabihin, nakita na may kasalanan talaga na may katotohanan yung isinampang kaso laban sa iyo. So yun daw po magkaiba, ang hindi lamang daw po self-centered lamang daw po itong nasabing issue na inilabas at hindi inilabas ng asawa nitong si Arnel ang kasong adultery na ikinaso. Nauna na pala si Arnel nagkaso ng adultery. 2 years ago pa. Oo. Dito sa kanyang misis at lamang daw po ito, nagsampa lamang ito ng kaso kay ng reklamo o kaso kay Arnel matapos ang 2 taon kaya nakapagtataka daw. Actually, itong kaso daw na isinampa nito kay Arnel ay nag-apila sila sa DOJ at ni-reverse po ng DOJ daw ang nasabing ruling noong September 4 kasi September 12 in-issue yung warrant of arrest yung bench warrant rather. At September 4 daw ay na overruled na po yung nasabing nabaliktad na po yung nasabing kaso at pinadidismiss na nga po daw yung kasong yan dahil sa wala nga raw po itong baseless accusation nga raw ang nangyari. So yun hindi raw po ito warrant of arrest kundi bench warrant lamang ayon dito sa abogado ni Arnel. Okay. So yun po hindi ko nakita ang oras hindi ko napansin. Anyway, yun po aking balita ng showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima. Salamat, attorney. Ayun. Uy, bago ako nakalimutan ko to pero pansin niyo wala si Papa Wenner. Ay, oo nga. Oo, nakikiramay tayo kasi namatay ang kanyang mother. Talaga ba? Oo, kahapon. Condolences kay Papa Wenner sa kanyang family sa pagkawala ng kanyang mother, si Mama Edith. Ayun, nakakalungkot na balita. Ayan ang pinakamahirap mawala sa buhay ng isang tao. Exactly. Ang nanay. Tama ako, di ba, Ma'am Juday? Mother yun, no? Pero busy ata si Ma'am Juday. Parang kung yun yung narinig ko, mother ni paring Wenner. Yung nagpasa. Kasi ang nanay kasi nagluwal sa atin. Yes. Kaya ang loob natin talagang sa mother. Kaya yun. Ang aming... Minsan kasi yung kung saan loob. Pero madalas, malamang most of the time is mother. Kasi pagka-daughter sa father. Yes. Pagka-son sa mother. Sa mother. Sa bagay. Pero sa case ng sister-in-law ko, siguro dahil bata pa, mas dikit pa rin sa mother. Kahit babae. Pagka na sila pag lumalaki na. Bumabalik ulit sa mother. Ayun. Siya. Yun po, ang aming paikiramay kay Engineer Wenner Contihino sa pagpanaw ng kanyang ina na si Mama Edith. Sa oras po natin na 3 minuto, makalipas ang alas 5 ng morning, ikalawang oras ng Pinoy Gising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Pareto sa Pinoy Gising.
nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakakasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Eto na po, we're back! Ay, dyan na si Parang Giljon. Good morning ulit. Sa oras natin na 6 na minuto na, 6 minutes, makalipas ang alas 5 ng magandang Wednesday morning! Yahoy! Yehey! Yadi! And it's Wednesday! Yes! Ayan na! It's Ano? mga bakla! Ay, takbo na sa Baclaran. Speaking of, magpa-fun tuloy ako sa October. Ako hindi ako sure kung makakapunta ako ng Baclaran ngayon kasi nga, I'm feeling something wrong Ano nafe-feel mo? within my body. Within my body. So, anong nangyari? Anong sign yan? Tigilan mo ako. Huwag mo dito ipangalandakan. Hindi, alam mo ang tawag siya ginagawa niya? Ay, Iginaganti niya lang si Kuyang John Ibanez. Ayan. Oo nga, no? Ngayon ko na naisip yun. Ang dami yung tinatawag nga. Sign off. Alam mo kahapon dumating Sign dito. off? Sign off. Dumating di ba si Papa John kahapon dito, mga 5:20 yung usual na dating niya. Tapos parang napansin niya na wala ka. Sabi niya, wala. Ay, gagana naman. Ay, nako po, sumasayin niyo na naman. Sumasayin niyo palagi. At sumati lahat. Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Dire-diretso po tayo hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barreto. Anton, na walang apelyido. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Narito muli ang ulo ng mga balita ngayong Wednesday morning. Bagyong Mirasol, napanatili ang lakas. Ilang lugar sa Luzon nagdeklara ng class suspension. Pinoy Gising! Bus, taxi drivers at public school teachers. Target mabentahan ng benteng bigas ng DA. Pinoy Gising! Panibagong balasahan sa Kamara, itinutulak. Pinoy Gising! Sa balita namang ibayong dagat, 13 katao o 13 patay bunsod ng sama ng panahon sa India.
Pinoy Gising! Sa sports, 136 na Pilipinong atleta lalahok sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na mas magandang option ng paglalakad kapag kinakapos na? Alamin natin. Ayun, sa transportation yan. Pag wala na yung pecha de peligro na. So, babaliwala yung mandato ng DOTR sa mga transport officers at mga employees na once a week silang magko-commute. Pag pecha de peligro, Lalakad paglalakad na na lang. talaga yung option. Okay. Magandang option talaga yun. Pero iba daw Healthy yun. pa. Pero iba to. Pero tama yun. Healthy option yun. Diba? Ito. Pero ito. Mali ba? Mali ka pa mali rin. ba? Mali. Totoo nga ba na mas magandang option ang paglalakad para magpapayat? Ayun. Totoo ba yun? Kumpara sa pagtakbo. Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Ang paborito ng bayan, Gmail. Na-hack daw. Alamin natin mamaya kung yan ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Yun dyan? Ay, no. Ay! Nang mga balitang showbiz, ang content creator na si Melissa Enriquez, minura si Senator Kiko Pangilinan, mga netizen, rumesba. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Go! Nang mga balitang showbiz, si Isa Calzado, nagpayag na rin ang kanyang salubin sa malawakang korupsyon. Pinoy Gising! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Bago tayo bumalik sa balitaan, tayo ay mag-attendance check na muna sa ating ilang milyon na ba ito o bilyon? Ayun, Billion, 11 gaya mo million. sa Ghost Project. Oo. Tapos ang tatapos ng Ghost Project ay ang ICI na kilala bilang Ghostbusters. O, diba? 13 million viewers this morning. Good morning. Ayan, good morning kay simulan natin kay ba't nagloloko? Ano ba naman? Ano nangyayari sa Facebook natin? Bakit? O baka akin lang, di nag-load ka agad yung live. Ay, not a bit. Sige, dito na lang sa isa. Ayun, si Mama Helen Dizon. Mama Helen! Ganda naman yan. Good morning. Bago siya? Parang nagsimula ata kahapon? I think, yeah. Kahapon, yeah. Mama Helen, good morning! Si ating Shaw Marie. Ito, yun, si Shaw Marie. Matagal. Yung masarap. Malapit sa siomay. Ay, Basta talaga? pagkita mo. Shaw Marie. Malapit siya. Alam mo, Pangalan, malapit na siya. Muntik na! Ganti na naman, no? May bago ulit, Si, hindi ko, baka mamaya kilala niyo. Si Mama Melanie Hunter mula Ohio, USA. Oh, wow. Melanie Hunter. Melanie Hunter. Melanie. Yung anak ni Troy Montero, di ba Hunter ang pangalan? Yeah. Oh, yes. Ayan. Mama Ning De Leon from Hawaii. Uy, ang daming. Sabi sa inyo, nationwide, worldwide tayo Overseas ko, mga overseas pala. Ay! Si Kuyang Tristan Wyatt Vegetables. Mama Nora Teodones. Mama Nors. Dave Alan Escondo mula Valenzuela. Yes. Mama Dave, good morning. Si Naila Ayeshama Francisco. Good morning. Si Brad Pitt, Kuyang Peter Ignacio na ikinig na rin. Ohio gozaimasu. Baka may makalimutan pa tayo. Si Kuyang Nelson Malinaw, nakita ko na rin kanina. Yes, good morning po. Papa JM Becuña, good morning din. Papa JM. Uy, dalawang bagong pangalan, Marivic Falconit. Marivic. Marivic Falconit. Mama Marivic, good morning. Mary Grace Pagalan. Mary Grace Pagalan. Mary Grace. Ayun. Si Mary Grace, masarap dyan. Oo naman. Ensaymada. Empleyado ng DepEd yan. Alam ko paborito niyang chichirya. Ano? Piatos. Daisy Casita. Bago to, si Mama Daisy Casita. Good morning po. Good morning, Miss Daisy. Mama Erna. Ang aga. May bago din si Debbie Dimson. Good morning, Debbie. Bago Ang pangalan, Debbie Dimson. Parang Davy Gibson. Pero naging letter D lang. Dimson. Ayan. At nagbabalik ng paramdam ni Batman. Ay, ano si Batman? Nako, magugulat ka. Si A.K.A. Dennis. Happy Wednesday sa #1 morning show sa umaga. Pinoy Gising, lalong-lalo na sa inyong tatlo. At sa Mima ng Bayan. Ay, I love you. Ay, nakahawig ni. Hulaan mo ko, local na foreign. Foreign yan. Hindi. Local. Local? Sino kaya? Baka si Papa Juday, hawak naman utang na loob. Hindi si Papa Juday mo ito. Sino yan?
kumandidato to noong nakarang eleksyon. Talaga? Naku, sino kaya yan? Ayoko sabihin, baka may mangyari na naman sa akin. Ayoko sabihin. Kamukha mo daw. Sino? Yung may parisan. Ay, si Diwata! Ayoko sabihin. Nakakainis ka. Lugi ba, lugi? Si parin Daniel natatawa doon sa lobo. Alam mo, yan kasi na-scam siya di ba? Scam ka! Ano ba yan? Ayan. Good morning po ulit. Good morning, everyone. Good morning pa sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Tuloy na natin ang mga balita. Pinoy Gising! Nagsampa na ng kaso ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Office laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o yung tinatawag ngayong BGC Boys dahil sa paggamit ng mga ito ng pekeng driver's license upang makapasok sa mga kasino. Kinasuhan sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Matatandaang kamakailan naglabas ng show cause order ang LTO sa nasabing grupo para pagpaliwanagin ng mga ito kung saan nila nakuha ang pekeng dokumento. Pinoy Gising! Sinisi ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo ang mga casino operator sa pangungonsinti sa mga dating DPWH District Engineer na sangkot sa maanumalya umanong flood control project. Ayon kay Senador Tulfo, si Erwin Tulfo, nakaligtaan ng mga operator ang kanilang social responsibility at hinayaang magsugal ang tinaguriang Bulacan Group of Contracts nang hindi nagsasagawa ng background check. Noong una pa lang anya, dapat pinagdudahan na ng mga casino operator ang bitbit na milyong-milyong pisong halaga ng pera ng mga dating DPWH official at i-report sana sa Anti-Money Laundering Council. Nagtataka rin ang mambabatas kung bakit hindi napansin ng mga operator ang questionabling halaga na dala ng mga dating opisyal gayong hindi naman nagmula ang mga ito sa mayayamang angkan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Hindi ginawa ng kasino yung kanilang social responsibility. Dapat sa pagkakataong yung una pa lamang o una, pangalawa, kasi may bitbit sila na pera, malalaking pera, 25 million, 50 million bawat isa. Doon na lang kaagad sana nagduda na sila kasi linggo-linggo pala nilang hinuhugas yung pera nila, dinadala sa kasino para mailabas nila na malinis na. Mga hindi naman kilalang apelyido yung mga ginamit nila. Hindi naman mukhang mga pogo owner ito or mga anak ng angkan ng bilyonaryo dito sa atin. Mga ordinaryong apelyido lang. So dapat sana doon pala nagduda na sila at inireport na kaagad nila sa AMLAC. Samantala, ipinauubayan na ni Tulfo kay bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kung ipatatawag ang mga casino operator sa susunod na pagdinig sa September 18. Pakinggan muli natin si Senator Erwin Tulfo. Na kay Senator Lacson po yan kung ipapatawag niya, pero ang siguro kailangan din po dahil in aid of legislation, paano po masabi nga ni Senator Lacson kahapon sa budget hearing ng AMLAC kahapon, sinabi ni Senator Lacson, dapat na-monitor niyo kaagad dito. Kung nagsumbong kaagad kayo, dala-dala niyo first place pa lang, dapat alam nyo na yan. Exactly. Napigilan sana, nahuli kaagad. Narinig natin ang tinig ni Chairman Senate Committee on Games and Amusements, Senator Erwin Tulfo. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, bukas ang Malacanang sa plano ni Senate President Vicente Soto III na isabatas ang pagtatatag ng Independent Commission sa pamamagitan ng Senate Bill No. 1215. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakikita nilang makatutulong ang naturang hakbang para mas mapalakas ang mandato ng Independent Commission, yung tinatawag nating Ghostbusters, na nakatuon sa pagpapalagot sa mga sangkot
na sa katiwalian. Iisa lang naman anya ang layunin ng Senado at ng Ehekutibo na tiyakin ang pananagutan at integridad sa mga isinasagawang proseso. Sa ngayon, wala pang personal na pag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senate President Tito Soto ukol sa panukala, ngunit tiniyak ni Yusek Castro na bukas ang Pangulo sa anumang hakbang na makatutulong sa pagpapalawak ng kapangyarihan at operasyon ng komisyon. Layon na nasabing panukala na palakasin at patibayin ang kapangyarihan ng komisyon na binuo ng Pangulo. Pinoy Gising! Pinag-aaralan pa ng Office of the President kung kayang hugutin sa pondo nito ang gagamiting budget ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Ito'y ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kasabay ng pagsasabing hindi na magre-request ng karagdagang budget ng OP sa Department of Budget and Management. Sinabi ni Secretary Pangandaman na maaaring hugutin ang pondo ng ICI sa contingent fund para sa maintenance and other operating expenses at capital outlays. Ito po yung MOOE at ang CO kung tawagin na sa discussion po ng mga budget. Gayunman, hindi pa niya nakukwenta ang MOOE at capital outlays o yung CO dahil kailangan pang hintayin na magkaroon ng executive director ang komisyon. Pinoy Gising! Tiniyak ng Malacanang na hindi magkakaroon ng overlapping o conflict ang magkahiwalay na investigasyon ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa mga natuklasang guni-guning flood control project sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nakabatay ang kapangyarihan ng ICI sa pakikipag-collaborate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang National Bureau of Investigation at mga law enforcement units. Paliwanag pa ni Yusek Castro, ang task force ng DOJ ay hindi mag-overlap o kumokontra sa mandato ng ICI kundi magsisilbing katuwang upang mapabilis ang pag-usad ng mga kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto. Dagdag pa ng PCO official, kung mayroon ng naunang naimbestigahan ng ICI, maaaring agad na magsampa ng kaso ang DOJ Task Force upang hindi na maantala ang proseso ng pananagutan. Pinoy Gising! Samantala, 2 pang respondents ang idinagdag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang reklamo tungkol sa aligasyong panunuhol ni DPWH Bulacan District Engineer Abelardo Calalo. Sa reply affidavit with supplemental complaint affidavit, kabilang sa 2 pang respondents na isinaman ang mga kontraktor na sina El Rey Jose Noche at Marciana Noche, ang mga may-ari ng Top Tech Trading and Construction Company Incorporated. Ayon kay Representative Leviste, ang 2 nabanggit na respondents ang nakalista sa papel na kasama ng perang dinala ni Calalo sa kanyang opisina para ibigay ang mahigit 3 milyong pisong donasyon. Katumbas ito ng 3% ng mahigit 104.23 million pesos ng 3 kontrata ng DPWH sa Top Tech Trading and Construction. Una nang sinabi ng kongresista na ang suhol sa kanya ni Calalo ay para pigilan ang investigasyon sa palpak at maanumalyang flood control projects. Hiniling naman ni Congressman Leviste sa korte na isabina ang mga bagong respondent para pagpalawanagin ang mga ito at magsumite ng kanilang counter affidavits. Pinoy Gising! Sa oras po natin na 22 minuto na, 22 minutes makalipas ang alas 5 ng Wednesday. Pabubulol pa ako. Thursday ako ng Thursday kanina pa. Ng Wednesday morning! Paring Gil dyan, tanggap tayo ng mga report. Domestic flights sa Siargao nakansela dahil sa masamang panahon. Wala daw munang magsa-surfing sa Siargao. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Naantala ang ilang mga domestic flights sa Siargao dahil sa masamang panahon. Sa ngayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang biyahe ng PAL Express Flight PR2974 na galing ng Siargao pabalik ng Maynila, gayon din ang Sebgo Flight DG6853 na galing sa Macdan patungo ng Siargao at ang DG Flight 6854 na galing ng Siargao pabalik ng Mactan, gayon din ang PAL Express Flight 2973 na galing ng Maynila patungo ng Siargao at pabalik dito ay na-divert din
dahil sa masamang panahon sa nabanggit ng probinsya. Pinapayuhan naman mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline upang malaman kung kailan manunumbalik ang kanilang nakanselang flight. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, tawag naman tayo ng Metro Patrol. Amnesty, serial property tax penalty sabay iginawad ng Navotas, kaya naman file na ng inyong mga ng inyong mga Pay your taxes para may panggawa ng flood control. Ay, sorry. Uy, sayang yan. Minsan lang mangyari ang mga amnesty na yan. Avail now. Yan. Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Pinagtibay ng pamahalang lungsod ng Navotas ang Ordinance Number 2025-11 na iginagawad ang real property tax amnesty sa lahat ng multa, surcharges at interest mula sa hindi nabayarang real property taxes, kabilang ang Special Education Fund, idle land tax at iba pang special taxes. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Republic Act Number 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na naglalayong bigyan kaluwagan ang mga property owners kasabay ng paghimok na gampanan ng kanilang obligasyon sa lungsod. Dahil din ito na palakasin ang ekonomiya ng lungsod sa real property taxation upang tiyakin ang pagpapatuloy ng mga programa at serbisyo sa mga Navoteño. Hinimok naman ni Mayor John Ray Chanco ang mga residente at mga property owners na samantalahin ang programang nabanggit. Ayon kay Chanco, ang nabanggit na tax amnesty ay oportunidad na maiayos ang kanilang obligasyon na walang multa sa pamamagitan ng one-time o installment payment sa pagbabayad ng kanilang matagal na pagkakaliban sa bayarin hanggang July 5, 2026. Hindi naman saklaw ng ordinansa ang mga delinquent real property taxes na sinailalim na ang kanilang pag-aari sa public auction at may kasong dinidinig sa hukuman. Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, ronda tayo sa probinsya. Bangkay ng isang 16 anyos na dalagita na tagpuan sa ilalim ng tulay, dyan po sa may Cavite. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang 16 anyos na dalagita na tagpuan patay sa ilalim sa 13 Martires Cavite Kapaga. Ang sinila si Ali. Ay, sandali. Balikan natin si Kuyang Arman Cambe dahil Kuyang Arman, kembot ka to the left at kembot ka to the right para yung linya mo malinaw. Okay? O siya, habang inaayos natin, sige, maghanap buhay na muna tayo parang Giljan habang inaayos ni Papa Arman ang kanyang linya. Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Alam mo bakit ganun yung linya ni Kuyang Arman? Hindi pa kasi niya dinadala yung espasol. Tsaka yung kasabaki. Kaya malabo. O standby muna, Kuyang Arman tsaka Kuyang Johnny sa oras na 5:26 in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Kasi on the site daw. Sabi ni Gar, on the site. Nagbabalik po ang Pinoy Gising sa oras natin na impunto na po, alas 5:30 na ng morning. Yahoy! Kuyang Johnny, wait lang magbibigay dahil muna ako kasi may latest update na dun sa bagyo, kaya narito muna ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nailabas na po ng Pag-asa ang kanilang panibagong Tropical Cyclone Bulletin ngayong alas 5 ng morning kung saan naglandfall na po, tumama na sa kalupaan ng Kasiguran Aurora itong si Tropical Depression Mirasol. Ulitin ko po ito po ang kasalukuyang lokasyon nito ay nasa vicinity o kalupaan na po ng Kasiguran Aurora. Ito po ang unang landfall ng nasabing bagyo. May taglay na lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman ng 90 km per hour si Tropical Depression Mirasol. Kasalukuyang kumikilos po ito pa northwestward o hilagang kanluran sa napakabilis na kilos na 10 kilometro kada oras po lamang. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagat gitnang bahagi ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilaga at silangang bahagi ng Benguet,
Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands. Ayon naman sa Track and Intensity Outlook nitong si Tropical Depression Mirasol, patuloy po itong kikilos pahilaga, hilagang kanluran o north-northwestward sa susunod na 12 oras habang binabaybay po ang kalupaan ng hilagang Luzon. Ito ay lalabas ng Luzon Strait o re-emerge sa may Luzon Strait ngayong hapon o gabi at magpapatuloy ang kanyang pagkilos hanggang makalabas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga o tanghali. Ulitin lamang po natin na naglandfall na po at nasa kalupaan ng Kasiguran, Aurora itong si Tropical Depression na si Mirasol. Magdadala pa rin po ito na matitindi hanggang sa mga malalakas hanggang sa mga matitinding mga pag-ulan sa ilang bahagi ng northeast at northwest portion ng hilagang Luzon. Mapapanatili niya po ang lakas at may bahagyang paghina itong si Mirasol habang tinatawid po ang kalupaan ng northern Luzon. At pagka nakita po na nakalabas na ito sa kalupaan, malakas po o mataas ang chance na ito ay mag-intensify pa bilang isang tropical storm habang papalabas po ng Philippine Area of Responsibility araw ng Huwebes, 18 ng Setyembre, bukas po ng umaga o tanghali. Ang susunod po na weather bulletin o ng Tropical Cyclone Update ng Pag-asa ay mamayang alas 8 ng morning at ihatid natin ang latest as it happens. Yan po muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Whether we like it or not, Ingat po sa mga nasa we norte. have to make ingat. Oo, dahil naglandfall na. Ingat po. Yan. Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Drug personalities sa Porac, Pampanga, timbog sa buy-bust operations. Mukhang marami ito. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Yes, tatlong drug personalities mula dito sa bayan ng Porac, Pampanga. Itong nadakip ng pulisya sa inilatag nilang buy-bust operations dito sa bisinidad ng Barangay Pio. Ayon dito sa ulat ni Police, Lieutenant Colonel Romeo P. Castro, ang hepe ng Porac Police Station, na nakilala sa kanilang mga alias itong mga nasakuting drug personalities na sina Gading, Jan at Dolora, na sa aabot sa 10 gramo ng shabu itong nasamsama sa kanilang pag-iingat na may halagang 68,000 pesos. Ayon dito kay Colonel Castro, ang pagkakahuli nila dito sa suspect bilang mga kilalang street pushers ay bunga ng halos 1 linggong surveillance at monitoring operations ng kanilang intelligence branch drug enforcement operatives at nagsagawa pa sila ng tisbay bago formal na isinagawa ng itong nasabing buy-bust operations. Itong mga arestado ay nakapiit na ngayon dito sa custodial facility ng Porac Police Station habang inihahanda na rin yung kasong isasampa sa kanila may kinalaman sa paglabag ng mga ito sa Section 5 at 11, drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim naman itong Republic Act 9165, kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impulang May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, dako naman tayo sa Calabarzon. Bangkay ng isang 16-year-old na dalagitan natagpuan sa ilalim ng tulay dyan po sa May, Cavite. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang 16 anyos na dalagitan natagpuan patay sa ilalim ng isang tulay sa 13 Martires, Cavite kahapon ng umaga. Ang biktima ay kinilalan si alias Trixie, isang 4th-year high school student at residente na nabanggit na bayan. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpaalam umano si Trixie sa kanyang ama na makikitulog sa bahay ng kapatid dito na hindi naman kalayuan sa kanilang tinitigilan. Subalit ayon sa kapatid ng biktima, umalis ito ng alas 10 ng gabi at hindi na bumalik. Sa paghanap ng pamilya kinabukasan, dito na nadiskubre ang wala ng buhay dalagita sa ilalim ng tulay ng nasabing bayan. Wala na itong saplot pang ibaba na indikasyon na hinalay ang dalagita. Natagpuan din naman sa crime scene ang isang sombrero panlalaki, brief na panlalaki, kutsilyo at tsinelas. May 5 na daw persons of interest ang pinanghahawakan ng pulisya na sumasa ilalim sa kanilang investigasyon.
Arman kami mula Calabarzon. Nagulat pa si MC na may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Tignan natin kung lalaki yung letra, partner. Nung lumiit, sa ibig sabihin, balik daw muna ako sa mga balita natin. So sige, sa iba pa natin mga balita, dismayado po si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Talaga naman parang araw-araw dismayado siya sa nangyayari sa department niya, di ba? Yes, exactly. Siya ang pinakamainit ng kanyang departamento ngayon. Sa kanyang ginawang pag-iikot sa flood control project sa Barangay Acao ba to? Sa bayan ng Bawan, La Union. Ito'y matapos makita ang mga substandard o manong mga materyales na ginamit sa mga nasabing proyekto. Sa ginawang inspeksyon ay nakita rin ni Secretary Dizon na hindi pa tapos at ginagawa pa ang nasabing proyekto na inireport na sinasabing completed na noong buwan pa ng Marso. April, May, June, July, 6 na buwan na po nakalipas. Completed na pero hindi pa rin tapos. Iginit pa ng kalihim na tila props lamang ang proyekto kung saan ikinabit lang ang mga materyales. Kaugnay nito siniguro ng kalihim na pananagutin ang lahat ng mga sangkot sa palpak na proyekto. Kasama ni Secretary Dizon na nag-inspeksyon si Baguio City Mayor at ICI Special Advisor Benjamin Magalo. Pino Gising! Samantala, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may tatlong ghost project sa 1st District ng Bulacan batay sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Secretary Remulla, natukoy ito ng NBI gamit ang coordinates o lokasyon ng mga tinutukoy na flood control projects na nakasaad din sa Sumbong sa Pangulo website. Milyong-milyong piso anya ang pinag-uusapang nakalaang pondo para sa bawat package ng proyekto sa distrito na hindi man lang nasimulan. Tiniyak naman ng DOJ na may mananagot at masasampahan ng kaso tulad ng plunder o malversation of public funds na may hatol na life imprisonment kung nakakupit man sa mahigit 8 milyong piso. Gayunman ay hindi pa masabi ng kalihim kung kailan at sino-sino ang mapapanagod dahil sa palpak na proyekto dahil tinitingnan pa ang anggulong sabuatan ng mga kontraktor, DPWH at mga politiko. Pino Gising! Kaya dapat mag-ready na ang mga Ghostbusters. Sila ang Dami tatapos. niyan, no? Who you gonna call? Ghostbusters. Tama. Ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda pa talaga? Rumoronda nga. Ronda na tayo, ha? Ayan, dating polis arestado sa search warrant operation ng Buhi Municipal Police Station, pakete ng umano'y shabu na diskubre. Report mula kay Kuyang Melvin Machado. Arestado ng Buhi Municipal Police Station ang isang dating pulis na si Alias John, 39 years old, residente ng San Pedro, Buhi, Camarines Sur matapos ang isinagawang search warrant operation ng mga otoridad umaga nitong September 16 kasalukuyang taon. 4 na sachet ng pinaniniwalaang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa bahay na naturang suspect na kinukonsiderang high-value individual. Ang 4 na sachet ng umani shabu ay tumitimbang ng 5.8 grams at nagkakahalagang 39,440 pesos. Nasa pangangalaga ngayon ng Buhi Municipal Police Station ang mga ebidensya at nasa custody naman nila ang dating pulis na suspect. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula sa Naga, panig tayo ng Norte. Ginang pinagsasaksak sa San Mariano, Isabela, patay. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Binawian ng buhay ang isang ginang batas po sa pagsasaksakin ng isang lalaki habang naliligo sa isang sapa sa barangay Disulap, San Mariano, Isabela. Sa nakuhang impormasyon mula sa San Mariano Police Station, ang biktima ay kinilala sa pangalang Minda, 40 years old, habang ang suspect ay kinilala naman na si Purisimo Abaw o Orlando Abaw, pawang residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa ulat, mismo ang asawa ng biktima na si Renato ang nag-report sa mga otoridad hinggil sa nangyaring insidente. Base kanyang salaysay, kasalukuyan umano itong nagpapahinga sa loob ng kanilang bahay habang ang kanyang asawa naman ay naliligo sa tapa malapit sa kanilang tahanan nang bigla na lamang
na itong narinig na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Dali-dali naman itong nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa at dito nga niya mismong naatuhan ang suspect na sinasaksak ang kanyang misis hanggang sa tuluyan itong matumba. Nang makita siya ng suspect, kaagad itong tumakbo paalis sa lugar, dala ang armas na ginamit sa krimen. Sinubukan pang dalhin ang biktima sa pagamutan upang lapatan ng lunas, subalit diniklara itong dead on arrival. Base sa pagsisiyasat ng mga otoridad, inakasaran umano ni Orlando si Linda na nagsusumbong ito ng maling informasyon sa kanyang asawa na nagtratrabaho sa ibang bansa dahilan upang magtalo sila ng kanyang misis. Sa ngayon ay patuloy na pinaghanap ng mga otoridad ang suspect na tumakas matapos ang naturang krimen. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydin Domingo, nag-uulat pasintilang may tudulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, nakailikod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, baba naman tayo sa Calabarzon. Magsasaka sa Quezon, kinaladkad mula sa loob ng bahay at pinagbabaril sa sagingan ng dalawang armadong kalalakihan. Alamin natin kung anong nangyari mula kay Kuyang Arman Cambe. Nasawi ang isang 45 anyos na magsasaka sa Quezon, makarang itong kaladkarin palabas ng kanyang bahay patungo sa sagingan at pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa barangay San Isidro, Candelaria, Quezon kahapon ng madaling araw. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Joel, tubong San Juan, Batangas at pansamantalang naninirahan sa nabanggit na lugar. Sa investigasyon, dakong ikasyam ng gabi nang pasukin ng mga suspect ang kwarto ng biktima, tinutukan ito ng baril at sa pilitang inilabas ng bahay. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas sa mga salarin at ito'y subject ng manhunt operation ng Candelaria Police Station. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Pina may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dahil lumiit, balik tayo sa iba pang balita. Nilinaw ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi siya, o ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na hindi siya nangako kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa ilalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya na iniimbestigahan kaugnay na maanumalyang flood control projects. Ipinaliwanag ni Secretary Remulla na bukas sila sa posibilidad na gawing testigo ang isang tao, pero kailangang dumaan sa proseso at dapat din sumailalim sa masusing pag-aaral. Iginit din ang kalihim na may sariling standards o pamantayan ng Department of Justice at hindi kailangang nasa batas ang restitution o ang pagbabalik ng nakulimbat na pera sa taong bayan bago gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Nanindigan pa ang kalihim na hindi dahil hiniling ni Senator Marcoleta na bigyang proteksyon ng mag-asawang Diskaya ay agad niya itong susuportahan. Pinoy Gising! Samantala, iginiit ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi papalitan o pipigilan ng Independent Commission for Infrastructure ang trabaho ng DOJ at Office of the Ombudsman. Ipininiwanag ng DOJ na malaki ang magiging ambag ng ICI upang mas maging matibay ang mga investigasyon at kasong isasampa laban sa mga sangkot sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Layunin anya ng ICI na makatulong sa pagkuha ng mga karagdagang ebidensyang kinakailangan para sa pagsasampa ng kaso. Gayunman, iginiit ni Secretary Remulla na ang DOJ at Ombudsman pa rin ang mangunguna sa pagsasampa ng kaso sa korte. Pinoy Gising! Samantala, tanggap tayo ng isang report. COMELEC formal nang ipoproklama ang Gabriela Women's Party list bilang ika-64 na nanalong party list sa Kongreso. Mamayang hapon daw po yan. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Formal nang ipoproklama ng Commission on Elections o COMELEC ang Gabriela Women's Party bilang ika-64 na nanalong party list sa Kongreso. Ayon sa COMELEC, dakong alauna ay medyo mamayang hapon gaganapin ng proklamasyon sa Gabriela na kakatawanin ng kanilang first nominee na si Sarah Jane Ilago. Batay sa 2025 party list race, nakakuha ang Gabriela ng mahigit 256,000 na boto at pumuesto sa ika-55
dahilan upang makakuha ng isang upuan sa Kongreso. Idinagdag ng COMELEC na ang proklamasyon ay alinsunod sa mandato ng 20% ng kabuoang bilang ng mga kongresista ay dapat magmula sa party list system. Ito yung Bataan number 5. Ay pang para sa implemented ng lakas. TWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, Ronda, ay wait lang pala, yung party list mamaya nun, Gabriela. This afternoon, si Sara Elago. Hindi, iba. Ay, hindi ba siyang uyo po? Hindi, iba binanggit eh. Ay, iba binanggit? Iba, di ba? Iba binanggit, hindi siya. Hindi pala siya. Gabriela! Gabriela siya eh. Oo, pero iba yung, Iba yung rep yung nominee upo. siguro. Okay. Baka take turns siya, no? Wait, yung ang susunod Kasi na aantayin naman within the 2 weeks, next 2 weeks ay ang Other remaining may tatlo seats. pa kasi eh. Ang Yes. Duterte Youth Na Party list ay disqualified. may 3 seat. Dapat. Oo, so they need to fill it in. Hindi ko lang sure kung Fill in the blank. Kung kung ano ng finality. May finality na ba yung yung Duterte Youth Alam mo, na from appeal? last I heard, Wala pa, parang no? wala Ongoing pa. Oo. So, I think within the next 2 weeks, they have to decide on it. Kasi bungal na bungal pa pala ang Kongreso. Yan, no? Samantala, tako naman tayo sa Ronda Provincia. Bangkay ng 39-year-old na lalaki inanod sa ilog sa Magdalena, Laguna. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang 45 anyos na lalaki nalunod habang tinaliligo sa isang ilog sa barangay Ilayang Atingay, Magdalena, Laguna kahapon. Kinilalang biktima na si Rene Bakite, may asawa at residente ng Parañaque City. Sa investigasyon ng Magdalena Police Station, nagkayaya ng biktima at mga kaibigan nito na maligo sa Pacoan River na nabanggit na lugar. Subalit sa lakas ng busang ulan, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog kung saan natangay ang biktima patungo sa malalim na bahagi nito. Mabilis na humingi ng tulong sa Magdalena Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga kaibigan ng biktima. Subalit patay na ito nang makitang nakalutang at inaagos ng tubig sa naturang Pacoan River. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa si Pina may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Stand by, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Wakey! 11 minuto bago mag-alas 6 in the AM, LPI Foreign Sports Showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! 9 na minuto na lamang po bago mag-alas 6 in the morning. Sa ating LPI, let's prove it. Totoo nga ba na mas magandang option ng paglalakad para magpapayat kumpara sa pagtakbo? Tara, let's prove it. Na ang pagtakbo ang mas magandang paraan para magpapayat. Ang alam din ng ilan ay mas epektibo ito kumpara sa paglalakad. Pero totoo nga ba ito? Alamin natin. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa celebrity fitness coach na si Russell Kayundong sa isang episode ng Life Balance, mas nakaka-burn ng fats ang pag-walking kumpara sa pag-jogging na tinutunaw pati ang muscles. Mas okay yung walking kaysa sa jogging. Oh, okay. Bakit? Kasi pag walking kasi, mas nabe-burn talaga yung fat. Okay, hindi nasasama yung muscle. Pag sa jogging kasi, as you can see, di ba lahat ng mga runners, di ba, payat, walang muscle. Kasi nga pati yung muscle nabe-burn eh. Natutunaw. Compared to sa walking talaga, fat lang talaga yung nabe-burn. So, mas maganda yung walking. Ayon naman sa Cleveland Clinic, magandang paraan ang pag-walking in place para magpapayat. Sa katunayan, sa 30 minuto lang ay 100 to 200 calories na ang matutunaw. Sinabi rin ng exercise psychologist na si Jordan Borman na maganda itong exercise para sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang fitness journey. Bukod dyan, libre rin ito. Hindi kinakailangan ng matinding effort, doable kahit gaano kabising schedule at hindi nangangailangan ng equipment dahil sapat na rito ang komportabling sapatos. Pero laging tandaan ang paalala ng mga eksperto na mas mainam pa rin kung sasabayan ng healthy diet ang pag-e-exercise.
Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Patay ang 13 katao habang 8 naman ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang pananalasa ng sama ng panahon sa India. Ayon sa mga otoridad, nagkasa sila ng search operation upang mahanap ang mga nawawalang individual. Maliban dito, mayroon din nilang mga naitalang landslides sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan isinara rin ang National Highway na Dehradun Paunta matapos matangay ang tulay dito. Dagdag pa ng mga otoridad, maraming mga estudyante ang natrap matapos tamaan ng landslide ang gusali nito. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa sports, magpapadala ang Pilipinas ng 136 na atleta para sa ikatlong Asian Youth Games sa Bahrain sa susunod na buwan. Lalaban ng mga atletang Pilipino sa 16 na laro mula sa 23 sport sa naturang program na gaganapin mula October 22 hanggang 31. Napili bilang flag bearer ng bansa sa opening ceremony sina promising boxer Leo Mar Lobrido at young volleyball star Harleen Cerneche. Mula sa naturang torneo, inaasahan ng mga nasa 4,000 atleta mula sa 45 bansa sa Asia ang lalahok sa 223 event. Pinoy Gising! Kabulol! Journalism ka nga. Hi! Samantala sa ating showbiz, content creator na si Melissa Enriquez. Siya? Minura? Si Senator Kiko Pangilinan, mga netizen may rumesbak syempre at Iza Calzado nagpahayag na rin ang kanyang saloobin sa malawakang korupsyon. Alamin natin ang detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Showbiz na! Nako! Ito na nga, ginigisa ngayon o minura nitong si content creator na si Melissa Enriquez. Parang LGBT yata to eh. Oo, kasi nakita ko yung kanyang nag-sorry kasi siya sa isang video. But anyway, bago siya nag-sorry, ay minura niya talaga itong si Senator Kiko Pangilinan matapos nga na inirepost nito yung isang article na nagsasabi na yung pondo sana dito sa mga blood control project ay ilipat na lamang sa libreng almusal program para sa mga kabataang estudyante. Hindi ito nagustuhan nito si Melissa Enriquez at inirepost niya ito sa kanyang Facebook account o Facebook page at sa kanya sinabi na GAGO ka ba? Sabi niya gano'n. Oo. Sabi nga nun, trabaho ang ibigay nyo, hindi puro libre. Sabi nga nun. Ngayon, niresbaka naman siya ng mga netizen. Ayon sa mga netizen, sa mga komento, ay sinasabi ng mga netizen na hindi talaga nagbasa o hindi inunawa muna nitong si Melissa, nitong content creator, ang sinasabi o ang ibig sabihin ng nasabing panukala nitong si Senator Pangilinan. Ayon sa mga netizen, mas marami nga raw mabibigyan ng trabaho sa kapag ipinatupad ang nasabing libreng almusal program dahil ang maikinabang talaga dito ay direkta ang mga magsasaka at ang mga magluluto ng almusal. Which is very true naman talaga, no? Yeah. Yan! Estudyante ka ba? Kabataan ka ba? Ay, nagagalit na. Ay, nagagalit dalawa. na. Hindi ka nagagad-pasado. Una, kabataan. Katandaan ka na. Ay, ayan na naman sa katandaan. Sorry. Ayan na naman sa katandaan, ha? Sorry. Ayan. Diba? Pangalawa, mag-aaral. Katandaan, ha? Ayan, At pangalawa, ay para sa mga mag-aaral lamang. Siya ay hindi na mag-aaral. Ano siya? Hindi na. Teacher na yan eh. Teacher kay Liam. Ayan na. Ayun nga din sa Ayun na nga mag-aaral din ako Grade 1 pa nga Nag-aaral din ako Para may throwback, no? Ayun sa mga netizen, matapos nga na matikusin ito ng mga netizen at sinabihan ito ng kung ano-ano, ay naglabas ito ng isang video kung saan nagsusorry siya sa kanyang ginawa dito kay Senator Kiko at aminado siya na hindi talaga niya binasa ang buong context na
nasabing panukala. Ayun lang. Ayan. Na ano daw siya sa clickbait, sabi niya gano'n. Oo, nabiktima daw siya ng clickbait. Hindi At ka biktima doon. Oo nga, correct. Oo, hindi ka lang talagang nagbasa kasi kung nagbasa ka, ay talagang hindi ka mabibiktima doon. Yun. Di ba? Exactly. Ayon sa kanya ay tanggap niya lahat ng mga pambabatikos at nagsusorry kaagad siya sa kanyang ginawa. Sabi niya after 8 minutes naman daw, ay binura kaagad niya ang kanyang nasabing post. Ayan. Samantala, si Agot Isidro naman ay nalulungkot sa nangyayari dito sa Pilipinas. Isa Calzado. Ay, Isa Calzado Isa pala. Calzado. Oo. Mali na naman. Si Isa Calzado ay nalulungkot sa nangyayari sa Pilipinas. Ayon dito sa kanya, ay wala siyang magawa dahil nasa ibang bansa siya at umaasa siya sa mga sinasabi ng kanya kwento ng kanyang mga kaibigan at sa mga post sa social media kaugnay sa nangyayari nga sa Pilipinas. Sabi niya ganoon, sana daw managot talaga ang dapat managot at sabi niya ay sana daw ay dumating na ang panahon na ang Pilipinas ay maging malaya na sa ganitong uri ng sitwasyon. Ayan. At yan na po aking mga balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima. Salamat, Mima. Anton sa kanyang showbiz news. Bago tayo magpaalam, tayo magpatama code for today. Hindi lahat ng pagod may kapalit na pera. Pero lahat ng diskarte may kapalit na asenso. Ano, hindi lahat. Hindi lahat ng diskarte. May mga diskarte na nagfe-fail ka. Pero part yun ng lesson yun. Oo. At may mga diskarte na kapag ka nag-fail ka, may mga tuluyan na talagang hindi umaano. At may mga diskarteng tama at diskarteng illegal. Yes, oo. Ito si Nakadepende Bam, sa- illegal ang diskarte niyan eh. Ano yung diskarte ni Bam Bam? Bago tayo magbabay, happy birthday kay Miss Ellen Grace Haroda. Tama ba si ako? Miss Ellen. Si Miss Ellen. DWIC Haroda. Finance Admin Officer ng Iloilo. Happy birthday! Happy birthday, Miss Ellen. Sana yung makarating dito. At yan na po ang balitang itinampok namin sa Pinoy Gising on a Wednesday morning. Sa mga nasa norte, mag-ingat po tayo sa hagupit ng bagyong si Mirasol. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. Anton, na walang apelido. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na, wala si Papa Drew ngayon. Wala. Ayan, Nung ilang days na lang. Ilang days na, 98 days to go at Pasko na. Oh. Ayun. Susunod na po sa Pasada Balita sina Kuyang John Ibanez at ang iyong best friend. Judith si Miss Judith Estrada Larino. Larino. Alas 6 na po. Ingat. Pasada Balita, susunod na. Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na!